Simula na nga ng general cleaning bago mag-New Year, pero bago ang lahat ng yan, magsisimula tayo sa kwarto namin na napakakalat and gusto ko talaga na meron akong bagong arrangement dito sa kwarto kasi nagsasawa na ako sa itsura niya. So let's see kung paano natin magagawa ng new look kahit paano itong kwarto namin dahil kita mo naman cute size siya tapos may dalawang kutsyon. Kaya rin pala maraming mga papel-papel dito na ginupit. Yung dalawang anak ko po, nasa ira sila nagpa-practice maggupit-gupit. Meron silang kanya-kanyang gunting na pambata. Inaaaliw sila, nagpa-practice sila na matutong maggupit ng mga papel. Especially yung panganay ko, ang hilig mag-drawing noon. So yung mga dinodrawing niyang character sa papel, ginugupit-gupit niya. So ang ending, yung mga pinagupitan, nakakalat lang kung saan-saan. Pero hayaan na natin yan. So nga pala, itong mga puzzle mat na inalis ko sa kwarto, pinaglalabahan ko na sila dahil siguro mga 1-2 buwan na yata simula nung huling nalabahan yan. Ang ginamit ko pala sa bintana ay glass cleaner spray. Amoy bubble gum to and nakakalinis talaga siya ng salamin. More than a month na rin yata kaming hindi naglalagay ng Korean blinds dito kasi yung huling beses nga biglang nalaglag. Natatakot ako baka malaglagan yung ulo ng mga anak ko. So for the meantime, hindi na muna ako magkakabit ng roller blinds or kurtina dito sa bintana. At saka hindi rin naman kasi masakit sa mata dahil tinted naman yung aming bintana kahit nasa araw. At saka para mas maaliwala. So anyway, eto nga palang mop na ginamit ko. Nalabhan ko yan ng maayos. May bleach bago ko pinanlinis sa ceiling pati na rin sa pader. Kapag nag-general cleaning lang kasi talaga ako nagmamop sa ceiling pati na rin sa pader. So usually mabilisang linis lang yung nagagawa ko dito sa kwarto. Walis-walis. Minsan hindi pa nga nakakapag-mop sa floor. More on walis lang. Palit ng bedsheet. So kapag general cleaning like this, gusto ko talaga lahat madaanan ko ng puna. So anyway, tinanggal ko na rin itong madumi naming bedsheet para malabhan. And alam mo ba, dahil nga gusto ko ng new look dito sa kwarto, iniisip ko paano ko ba yun ma-achieve. Ang daming gamit pero napakaliit ng kwarto. Pero for sure magagawa natin ang paraan. Kung anong magiging resulta, hindi ko pa talaga alam. But anyway, eto nga palang pader na to, hindi ako naglalagay ng kung anumang wall decor dito. Kasi kapag nanonood kami sa aming Lumos Ray Gen 2 projector, dito talaga sa pader na ito nakaharap yung projector namin. Kumbaga, dyan kami nanonood. So, dapat plain white lang siya. Alam mo, okay naman talaga yung pwesto nitong 2 mega box na cabinet ko dyan. It's just that nananawa ako sa arrangement niya. So, gusto ko sana every quarter iba yung look dito sa kwarto namin. So, aalisin ko na muna itong mga collapsible storage boxes, pati na rin itong lagay ng stuffed toys ng mga anak ko. Itong roller blinds, pati curtain rod, nandyan lang yan sa gilid. I think ilalabas ko na lang din yan dahil di ko naman ginagamit. And then, inalis ko na muna sa pwesto yung aming mga cabinet para mapunasan ko rin yung pader dito sa likod ng mga cabinet noon. Kasi hindi ko yan laging naaalis. So ngayon na lang ulit. At saka parang nung kailan merong mga naliligaw na mga maliliit na ipis dito. Ay, ayoko talaga na merong insekto dito sa loob ng bahay. Kasi simula lumipat kami dito, wala talaga halos insekto. Minsan meron lang naliligaw na ipis, langgam, ganyan. Hindi pa tuyong-tuyo yung mga puzzle mat na nilabhan ko. Ayoko naman na pilitin kasi syempre mag-aamoy kulob yun. So ang ginawa ko, inalis ko na yung plastic ng kutsyon, nilagay ko na lang siya sa pinakailalim. Naglagay muna ako ng puting waterproof mattress cover bago ko nilagyan ng bedsheet. Itong semi-double naming kutsyon. Madalas nakakaligtaan natin linisin yung ilalim ng cabinet, drawer. So yan nga, napansin ko pa yung mga alikabok dito. Kaya naman pinagwawalisan ko na muna. Pinasadahan ko na rin ng walis at mop. Itong sahig din, tinapatan ko siya ng electric fan para matuyo agad. Para naman kapag nilapat ko na itong aming queen size na kutsyon, tuyo na yung sahig. Kasi supposedly talaga, maglalagay ako ng puzzle mat dyan. Maybe next time na lang kasi inaantay ko pang matuyo yung puzzle mat. So for today's video, siguro ganito na muna kahit papano naman may nabago. At saka itong lower na drawer, yun yung mga hindi masyado ginagamit na damit ng mga bata. So okay lang kahit hindi nabubuksan yun. Ang importante lang naman is itong taas na layer ng cabinet at drawer. So nabubuksan naman sila. So pwede na yan, pansamantagal. Gusto ko lang talagang ma-achieve ang
bagong look kahit papano dito sa aming kwarto. At saka, hindi pwedeng isa lang yung kutsyon kasi parang natutuwa rin kami ni Pinggoy na dalawa yung kutsyon dito. Minsan trip naming mag-iina dito sa malaking kama, si Pinggoy sa kabila. Minsan tagdadalawa kami ng higa dito. Basta ang saya kaya. Na-realize ko talaga na ang laking ginhawa rin pala na meron kaming extra kutsyon dahil nga hindi na namin kailangan magsiksikan pang-apat sa iisang kutsyon. Then, pinalitan ko na rin ng cover itong aming sofa. Sobrang love na love ko yung sofa na yan. Itong bedsheet at mga punda dito sa malaking kutsyon, that is from Holler Mall. Maganda talaga yung quality ng mga bedsheet nila. So, ayan ang theme ng ating kwarto, green and brown. Pwedeng-pwede na. And kahit papaano naman, organized naman sila. So, ang pinaka-last na kailangan ko lang linisin dito is itong drawer naman ni Pinggoy. And hindi pwedeng wala yan kasi dyan nga namin pinapatong yung projector, yung lamp, kasi kailangan namin ng lamp kapag matutulog kami. Yan lang yung pinapa-andar naming ilaw para cozy-cozy lang yung atake. And then even yung lowest na drawer dito ni Pinggoy, winalisan, pinunasan ko na rin, nagmap na rin ako. At syempre, last but not least, magpapalit muna ako ng mga tuwalya namin. Medyo 2 linggo na rin yata. Simula nung huling nagpalit ako ng tuwalya, grabe naman talaga yan. Alam mo, nakakaloka talaga. Pagbukas ko ng pinto, napakadaming kalat. Ganun talaga ako pag nagde-general cleaning. Nalinis ko na yung isang side, pero doon sa kabilang side, grabe. So, ibig sabihin, merong continuation to paglilinis natin, okay? At saka ginusto nyo to, lagi nyo akong hinahanapan ng mga cleaning videos, cleaning vlog. Nasa Zumba era pa nga ako, pero huwag kayong mag-alala. Yung request nyo, gagawa natin ang paraan niya. Maglilinis tayo ng bonggang-bongga. Ito yung lamp na sinasabi ko, tricolor yan. Tapik-tapik lang dito sa ibabaw, mag-iiba na yung color niyan, tapos nadidim. Parang na-adjust pa yung brightness niyan. And usually sa gabi, itong warm na color ng ilaw lang yung ginagamit namin. And ito na nga yung pinakapasabog namin dito sa kwarto. This is the Lumos Ray Gen 2 projector. And every time inuusog namin yung projector, automatic yan nag-a-adjust para hindi mo na kailangang imano-mano adjust pa yung atake niya. Basta, ang dami namang ini-explain. So, basically, meron na ito kasi smart version siya. So, meron na siyang built-in na YT at saka Netflix. Kailangan kasi baguhin daw yung pagkakasabi para hindi ka maban. So anyway, ayun na nga. At saka kapag gusto namin manood ng mga K-drama, movie, sa YT, ng mga shorts, pwedeng-pwede dito sa Lumos Ray Projector. 3 or 4 months na yata namin ginagamit yan. So far, wala akong kahit anong naging problema dito sa projector na to. Ang ganda ng video quality niya, ang ganda ng sound quality, surround. Kapag nanonood kami ng movie dito, tapos nilalakasan namin, parang talagang nasa sinihan. Kaya rin gusto ko maglinis talaga ng kwarto kasi yung itsura nga niya kanina, hindi na nakaka-relax. So gusto ko naman kapag tapos na yung mga gawain sa buong araw, dito lang kami sa kwarto, relax lang, nood-nood lang. So anyway, itong projector, nabibili lang siya sa mismong website ng Lumos ha. So ayan, at tapos na nga tayo ng paglilinis dito sa kwarto. Marami akong natanggal ditong gamit. Andun sila sa labas ng kwarto. Ewan ko kung saan ko na naman sila itatambak or baka mag-declutter na ako ng tuluyan. But ayun na muna for now. Thank you for watching!